Ka-farmer, naranasan mo na bang magpapitas ng mangga? Ano ba yung hatian dyan sa inyong lugar? 3 parte, 4 na parte? Or meron pa bang porsyento na kukunin kapag nag-spray? At ano naman yung binabayad ninyo sa mga pipitas ng mangga? Ito ba ay porsyentuhan sa bunga na napitas nila o kung arawan? Good day mga ka-farmers, at ngayong araw nga ay dumating na ang time para pumitas ng mangga. At ito na, nakaready na yung mga tao. Kaya sa video na to ka-farmer ay ipapakita namin sa inyo kung paano nga ba pumitas ng mangga. Ilang araw ba bago pipitasin ng mangga, paano ilagay sa crate, at gaano karami yung mapipitas na mangga sa isang malaking mangga. At doon sa mga maliliit na mangga, paano yung classification nito at magkano yung binta nito sa mga buyer at magkano yung posibleng kitain. At paano nga naman yung hatian ng may-ari ng puno at yung mismong nag-spray ng mangga. Stay tuned hanggang sa dulo ng video. Nakaraang video ka-farmer ay tinuro natin sa inyo paano yung tamang pagpitas ng mangga, no? Na hindi madagta. Ano ba yung pagpitas ng mangga na kapag pinitas mo ay madagta at yung hindi madagta? Kung hindi mo pa napanood yun ay pwede mong balikan pagkatapos ng video na ito. Ngayong araw ay mag-harvest na tayo ng mangga at nakaready na yung mga tao dito. Ngayon ay nasa 120 days na itong mangga simula nung pag-spray nito, yung fruit induction o yung pagpapabulaklak nito. 120 days na. At kitang-kita natin yung mga bunga ng mangga na nagiging purple na, talagang gulang na. At ito ang tamang panahon para i-harvest. At gustong-gusto ito ng mga mamimili dahil kapag nainog ito, matamis na matamis. Pero kapag nag-harvest tayo ng hindi pa tamang gulang, ang nangyari yan kapag nahinog ay maasim at hindi maganda yung lasa nun pagdating sa merkado at ayaw ng mga buyer, yung mga ganyan. Kaya dito pa lang, sa pag-harvest pa lang ka-farmer, sa edad pa lang ng mangga, napaka-importante na alam natin. Dahil kapag hindi natin alam, marireject ka agad yan ng buyer at malamang mahihirapan ka may binta yan. At kapag bumili mga consumer, hindi nila magugustuhan yung lasa kapag napahinog kasi hindi ganon katamis. Yung nag-spray ng mangga, ang kanyang patakaran sa pagpapapitas ng mangga ay sinuhulan niya lang yung mga nandito yung pipitas. 500 per day. Yan, sa mga gustong pumitas. Pero kami, yung pamilya namin, dahil kami may-ari ng puno, binayaran kami ng mangga. Kapag mangga naman ang ibibigay sa'yo, ang hatian yan ay 10 sa kanila, isa sa'yo. Ibig sabihin, pagbilang ng 10, pang 11 yung sa'yo. Kaya ito, nagpitas na kami ng mangga. Dito sa pagpipitas namin ng mangga, dahil yung binigay sa amin na pipitasin ay sa grafted, kaya kailangan ng mga balde, kailangan ng tali. At ito yung mga DIY na pampitas ng mangga. Kailangan dito. Kailangan mo lang may tagapitas sa taas, tapos may taga salo sa ilalim. Pagka pitas ay lalagay kagad sa trapal kasi pang hindi mabugbog at yung dagta niya ay mahulog sa trapal. Ito naman yung iba, yung mga sinuhulan dito nilagay sa mas malaking mangga. Yan, tulong-tulong sila, may taga-akyat at may taga kuha sa baba. Then may taga-classify na rin kaagad ng mga magaganda, maliliit, small, medium, large. Mamaya sasabihin natin sa inyo paano malaman kung small, medium, large at kung magkano yung presyo. Pagkapitas nga namin ito, sinusundan na rin kaagad ng nag-spray na is-classify, no? Sinusundan niya rin na rin kaagad na kunin yung kanilang party at yung party namin. Kaya sa bawat 11 na balde, yung 10 kanila, yung isa sa amin. May mga dumating dito na iba na gusto ring pumitas, kaya yun, pinartihan na lang. Ngayon ka-farmers, dito na tayo pagdating sa pag napitas na, ay ka-classify na. Paano natin malalaman ba kung ito ay small, medium, large? Ito ay base lang dito sa buyer, sa bibili ng mangga dito sa aming lugar, no? Ihatid pa to sa Puerto Princesa City. At dito pa lang sa area ay ka-classify na kaagad sa small, medium, large. Yung timbang niya yung kanyang basyan para masabi mo kung siya ay kasama sa small, sa medium at sa large. Dito sa small, ang 1 kilo ay 5 piraso. Kapag yung mangga ay 5 piraso,
1 kilo yan ay kabilang sa small. Sa medium naman 4 na piraso 1 kilo. At sa large naman ay 3 piraso 1 kilo. Napansin namin dito sa malaking mangga, halos kukunti lang yung large, marami yung medium at saka small. Pero dito sa mga grafted na mangga, karamihan talaga ay large at medium. Large, medium lang. Yung small kukunti lang. Yung sa malaking mangga kasi marami yung kanyang bunga, kaya nagagawa ng nutrients, kaya hindi ganun kalalaki. Pero itong sa grafted kasi kapag namunga siya, hindi ganun karami talaga, kaya malalaki. At isa pa dito sa grafted, madali lang pitasin. Mabilis lang pitasin, aakyat ka lang ng mga sanga at abot na abot mo na. Mabilis ka rin bumaba. At mabilis mo rin may baba yung mga mangga kasi mababa lang siya. Hindi katulad dito sa malaking mangga na talagang mahaba yung kailangan mo na lubid at mataas yung aakyatin mo. Pero napakarami naman ng bunga. Ito naman yung presyo sa small, medium, large. Kapag small, ang bili ng buyer doon na sa kanilang lugar kapag dinala mo, nasa 80. Pag medium, nasa 90. At pag large ay nasa 100. 100, 90, 80. So, bumababa lang siya ng tig 10 piso. Ibig sabihin kung titingnan natin, kapag malaki yung mangga mo, bawat isang bunga ng mangga ay nagkakahalaga ng 33 pesos. Doon sa large. Kapag medium naman, yung presyo ng bawat isa ay nagkakahalaga ng 22 pesos. O sabihin natin 20 pesos. Ay kapag small, parang kakalaga na lang ng 15 to 17 pesos bawat piraso. Ngayon ito ay napitas na at naipack na sa mga crate, mga basket. At ang unang gagawin dito ay tatanggalin mo na yung mga reject, yung may mga sira, yung maliliit, yung hinog na, at yung may mga basag o yung mga nahulog, tatanggalin na yan. At ika-classify na yan sa small, medium, large. O dahil yung kuya ko yung sumama sa Puerto Princesa City, hinatid nila, sinakay nitong kargahan, hinatid nila sa Puerto Princesa City. Ang kwento niya sa akin, nung dumating sila doon, yun, classify. Importante dito ka farmers na dapat ay marunong ka mag-classify kasi pagdating doon sa buyer, ay ka-classify nila ulit. So dapat yung binanggit ko kanina na small, medium, large ay masunod. Kasi kapag dating doon, ka-classify nila ulit. Kung halimbawa mali yung classification natin dito sa puno, mag-expect tayo ng malaki, pagdating pala doon ay ka-classify nila ulit. So doon tayo matatalo yung expectation natin. So napaka-importante na bago pa man tayo buminta o magbenta ng mangga doon sa ating buyer, alam na kagad siya, may schedule na kagad tayo ng pagbenta at meron na kagad tayong fix na presyo kung magkano yung bili niya, no, para hindi tayo magkalituhan. Yun, kaya pagdating doon, ang kwento ng kuya ko ay umabot sa yung 40 na tiklis. Malapit 2 tonelada yung kabuang bigat ng tinimbang na mangga. At nung kinlasify na at binayaran na, depende sa presyo sa small, medium, large, nasa umabot din ng nasa 180,000 pesos yung kabuang kita, kabuang binta na ng mangga. Ang sabi pala ng buyer doon sa mangga na dala-dala nila, Kuya Alan, napakaganda daw ng mangga. Talagang kitang-kita niya, nagpupurple yung kulay. Nagustuhan niya talaga, tsaka makinis. Ngayon hindi pa sila nakakatapos magtimbang. Mayroong dumating doon na naka-top down, dala-dala yung mangga. Nasa 8 tiklis. Sabi ng buyer, ibaba daw yung 4 lang. Yung 4 hindi mo na pinayagang binaba. Nung binuksan na nila, ay yung mangga ay hindi pa masyadong matured. Tapos yung isa pa doon, 3 araw na yun na nai-harvest, kaya parang may mga pintok-pintok na itim. Kaya ang ginawa ng buyer, yung pinababa na 4 lang na tiklis, pinilian pa nila. So sa ganong pagkakataon mga ka-farmers, nalulugi tayo kapag hindi binibili ng buyer o hindi nagugustuhan ng buyer yung mga produkto natin. Na mas lumalaki yung expenses natin kasi hindi na nga mabibili lahat, plus pa yung expenses natin na pumunta doon. Kaya napaka-importante talaga yung maturity o yung tamang mature ng ating mga pipitasin na mangga. Kung ako magbibilang sa grafted ay nasa 6 na piraso ng puno ng grafted yung marami yung bunga, at nasa 4 na piraso naman yung kukunti lang yung bunga. Kaya
isang malaking puno ng mangga, yung century na mangga at nasa 10 puno ng grafted na mangga. Ang kabuang na pitas ay malapit 2 tonelada at yung binta ay umabot sa 180,000 pesos. Yan, sa 180,000 pesos na yan, ibabawas pa ng nagbinta yung presyo ng bayad doon sa sa kinargahan. Bali yung singil ng may truck 5 piso bawat kilo. Ibig sabihin sa 100 pesos yung large ay papatak na lang sa 95 at yung small na 80 pesos papatak na lang sa 75 at yung medium na 90 85 na lang. So yun ang magiging presyo na lang nakakalabasan dahil babawas yung sa truck. At maliban dyan, babawas din dyan yung mga suhol sa mga nag-harvest. Pag nabawas na lahat, nabayaran na lahat ng mga nag-harvest, na bayaran na yung truck, ayun na, hatiin na ng 4 na parte. 3 parte ay sa nag-spray at isang parte naman doon sa may-ari ng puno. Ganon din dapat yung sa reject, hatiin din yung reject, hatiin. Lahat may mapunta rin doon sa may-ari ng puno at doon sa nag-spray. Yung mga nag-harvest, siyempre sila ay sulan. Kaya ang kanilang ginawa pagkatapos na ma-harvest ay kumuha na rin sila ng mga reject. Yun ang disadvantage ka farmers kapag yung mga mamimitas mo ay susulan mo lang kasi kailangan din nilang magdala ng mangga pauwi. Ito kasi ka farmer, lahat ng mga binayaran ng tig 500 na mag-harvest na mangga, pipitas, magka-classify, maglalagay sa crate at magkakarga sa truck. Lahat ng binayaran na tig 500, ito ay mga pamilya na nag-spray ng mangga na sa kanyang side na pamilya yon. At itong mga pumitas naman na pinartihan na bunga, ito naman yung sa side namin, sa aming mga magkakapatid. At ilang piraso lang kami pinayagan. Yung iba naman na gustong magpitas ay hindi na pinayagan na mangga yung ipaparte, kundi sinuhulan lang ng tig 500. Kapag ikukumpara natin ka farmers yung 500 pesos per day na bayad mo sa mamimitas na mangga kumpara doon sa babayaran mo sila ng bunga ng mangga, ay mas panalo yung 500 pesos per day. Bakit? Kasi sa 3 bunga lang na malalaking mangga ay 100 pesos na kagad ang bayad doon. Ibig sabihin, yung 3 bunga ng mangga, ang pipitasin niya ay 33 piraso. Ibig sabihin, sa 33 piraso na mapitas siya ng mangga ay meron na kagad siyang matatanggap na 100 pesos kung ibibinta niya yung parte ng kanyang mangga. Ibig sabihin, ita times 5 mo lang yon, magiging 500 na kagad. Ibig sabihin, 33 times 5 mo lang yon, nasa sobra lang 150 na bunga na mapitas mo, matik na 500 na yung per day mo. Kaya kung pagbibigyan mo na bunga yung ibibigay mo sa pumitas, ay sigurado yung isang araw sobra 1,000 yung pwede niyang maging bayad. Kaya nakatipid ka ng malaki. Nga lang ang problema doon ka farmers, ayon sa traditional natin na pamamaraan ng pagpitas ng mangga, ay partihan. Ang gusto talaga ng mga mamimitas ng mangga ay mangga rin yung parte. Kaso nga lang nagkataon dito na yung mga mamimitas na to ng mangga ay side ng nag-spray ng mangga. Advantage din ito sa nagpa-spray ng mangga dahil makakapili siya ng mga tao na gusto niyang isama dun sa grupo niya na pipitas ng mangga. Pero disadvantage ito sa mga gustong pumitas din ng mangga. Nung kanya-kanya nang kumuha yung mga pumitas ng mangga, hindi lang 1 piraso, hindi lang 10, marami talaga sila. May tagapitas, may nag-classify at iba pa. Kanya-kanya silang kuha ng mga reject. At ito, yung may-ari mismo ng puno ng mangga, alos sobra na lang 1 balde yung napunta sa kanya na reject, na dapat sana ay paghahatian nila ng nag-harvest. Kung halimbawa yung magpapapitas kayo na magbabayad kayo ng 500, dapat ay malinaw doon sa mga pipitas, nababayaran mo sila. O di kaya naman kung hihingi sila ng reject, ay dapat napartihan na yung may-ari ng puno at napartihan na yung nag-spray. Kung ikaw na nag-spray ka, gustuhan mo talaga na 500 yung ibabayad mo doon sa mga pipitas, kapag hindi mo sila sasabihan kung ano, magkakanya-kanyahan sila. At pagkatapos niyan,
yung maliban doon sa 3 parte na kukunin niya, ay kailangang maibawas din yung pag-spray, yung sa spray can ng 10%. Yun ang kanyang sinabi nitong ano na, yung nagpapartihan na. Kaya ka-farmer, sa palagay ninyo, lugi pa ba yung nag-spray kung halimbawa ang 4 na parte, 1 parte sa may-ari ng puno, 3 parte doon sa nag-spray, kailangan niya pa bang kumuha ng 10%? Pwede nyo comment sa ating comment section. At base dyan ka-farmer sa kita sa mangga, sa harvest ng bunga nito, ihalin tulad natin siya sa palay. Dahil ang palay at yung mangga pareho silang 120 days ay harvest na. Sa palagay mo, alin yung mas malaki yung kikitain? Yung mangga na 1 bisis lang sa loob ng 1 taon na makakapag-harvest ka? O yung palay na pwede kang mag-harvest ng 2 hanggang 3 bisis sa loob ng 1 taon? Saan yung mas malaking i-harvest mo? At ikumpara mo rin yung gastos sa mangga at yung gastos sa palayan. Lahat ng expenses na yan at kung paano mo siya ibibenta. Yan ka-farmer ay gagawa natin ng video sa susunod. Kaya abangan mo yan. Ano ba yung nakita mo? Ano ba yung sa palagay mo yung pwede mong itulong dito para mas lumiit yung expenses at hindi na magkakaroon ng mga malaking problema sa susunod? Ano yung masasuggest mo? Kung ikaw isang mango grower at nakaka-relate ka dito at meron kang best practices na ginagawa para dito upang magiging fair lahat, magiging pantay-pantay lahat, ano ba yung mga best practices mo? Pwede mong i-comment sa comment section upang mabasa ko at mabasa rin ng ibang mga magsasaka. At sa mga susunod na mga video natin ka-farmers about dito sa mango farming, ay susubukan natin mag-spray ng mangga. Hindi pa tayo ganun ka husay sa mangga, tinaaral pa lang natin. Yun ang pag-aaralan naman natin sa mga susunod na episode natin sa mango farming. Kaya i-like na itong video na to, i-share na sa kapwa natin mga magsasaka at mag-comment ka na. Maraming salamat mga ka-farmer. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please do subscribe for more videos, hindi lang sa mangga, kundi sa palayan at sa mga gulayan. Marami tayong mga playlist dyan na pwede mong panoorin. Maraming salamat and happy farming sa ating lahat. Paalam!